Mr. Chair, Okay, Congressman gusto ko Marcoleta. lamang pong sabihin sa legal officer ng SSS na ang Congress po ang merong power para po mag-amend, mag-revise po ng batas. Lahat po ng pinag-uusapan nating RA ngayon, may karapatan po ang House of Representatives na mag-introduce po ng amendments. Kaya po nating baguhin yun sapagkat that is the prerogative of Congress. Kapag naisingit po natin yung sinasabi natin gusto nating idagdag sa exception ng mga batas na umiiral, mangyayari po yun at hindi na po ngayon mapangangatwiranan ng SSS dahil nailagay na po natin sa batas. Lagot ng SSS, tinututukan na ng Congress at dagdag exemption nais iutos ng House of Representatives, mapipilitang sumunod ang SSS. Kaya balitang alam kong matagal mo nang pinakahihintay, haharapin na ng SSS. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin nakasubscribe kayo sa ating official YouTube channel na Boss Balita TV. Lagot ng SSS, nagisa ng todo sa pagharap nito sa Congress. Base sa debating nagaganap, mariing ipinaliwanag ng legal officer ng SSS na hindi maaring baguhin at pakialaman ang kasalukuyang batas dahil ito ay pirmado ng ating presidente sa ilalim ng RA 11199 o ang Social Security Act of 2018. Hindi naman makapangatwiran ng legal officer matapos bitawan sa kanila ang mga salita ng Congress na hawak nito ang power upang mag-amend at mag-revise ng batas na kahit iba pang Republic Act ay kaya itong baguhin ng Congress dahil isa ito sa karapatan ng House of Representatives. Kaya kung nanaisin man nitong dagdagan ang exemption sa umiiral sa batas, mangyayari ito kung gugustuhin ng House of Representatives. Kaya narito ang ilang mahalagang importanteng detalye ng video na dapat nyo nang malaman matapos hindi umubra ang legal officer ng SSS matapos makipagpalitan ng karapatan sa batas laban sa House of Representatives. Mr. Chair, may I reply to the comment of the legal officer of SSS? You're recognized, Congressman Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. I have no quarrel with the comments made by the legal officer of SSS because precisely, Mr. Chair, the previous exception granted by Republic Act 1161, meaning to say, ibabalik lang po natin, Mr. Chair, yung dati nang inilagay na exception under Republic Act 1161. Kaya kung mapapansin po ninyo, the intention is to add another exception under Republic Act 8282. Magiging 5 na po sila instead of 4 exceptions, Mr. Chair. Okay. Kapag ganun ang nangyari, hindi na po ngayon mapangangatwiranan ng SSS dahil nailagay na po natin sa batas yung exception. Sa ngayon po, tama sila kasi wala naman po talagang sinasabi yung present law that we can exempt these types of workers rendering services in the employ po of religious organizations. Am I correct, Madam Legal Officer from the SSS? Attorney Galong, please answer the query of Congressman Marcoleta. Mr. Chair, the PL 62 amend the portion, section 8J of RA 8282. However, Mr. Chair, RA 8282 has already been repealed by RA 11199 or the Social Security Act of 2018. So, I don't think that can be done. Hindi siya inamend. Yeah. Nagdagdag lamang yung sinasabi mong law, attorney, kung papansinin mo. The enabling law is still 8282. Kung mapapansin mo ron, there are only 4 exceptions. The bill simply seeks to add another one. So kapag po napagtibay natin with the help of the chairman na naisama po natin these types of employees, hindi na po tayo magkakaroon ng debate, attorney. Yun lang po yung yung sinasabi ko sa inyo. Yeah.
Attorney Galong, I would like to, yes, Mr. Chair. Attorney Galong, please. Yes. I would Under, like to, Attorney RA Galong, let me answer, let me speak first. Inamen po ng 1792, Mr. Chair, which became Yes. effective in 1957. Okay. Pagkatapos Is that right? nagkaroon po tayo uli ng 82-82, hindi na rin po sinama yung these types of employees. Kaya po itong bill natin is seeking to restore Tama. yung nawala dun sa 1161. Sa 1161 po, there were 11 exceptions, Mr. Chair. Okay. Under Section 8, Paragraph J, meron pong 11 exceptions, one of which are these types of employees subject matter of this bill. Ngayon, kung mapapansin po ng SSS, sa 82-82, 4 na lang po yung naging exceptions. Exception. Pero we're now seeking to include another one. Ito nga po para maging 5 sila, Mr. Chair. That is the reason, Attorney Galong, that we are proposing this bill, Congressman Marcoleta. So ano po yung sinasabi niyong huling batas, attorney? Yun pong RA 11199, which is the Social Security Act of 2018 po. Yun po yung pinakabago. Sinabi And po this ba is niya the one na ni-repeal in po niya effect. completely? Opo. O sa mga tweet, ilalagay po natin na pwede naman nating sabihin ngayon na to sa Republic Act na sinabi ninyo, doon natin ipasok yung exception. Pwede rin po yun, hindi ba? Attorney. The one that I expressed or stated a while ago is the position of the SSS. And I cannot make any personal decision on that, sir. So that is the position of the SSS. And it was Attorney, approved and ito signed pong- by our President and the DOF Secretary Benjamin Jokno as chairperson of the Social Security Commission. Because position papers of the SSS undergo review and they are given time to comment, to give their comments until it is finalized and approved and signed. And by the way, Mr. Chair, we submitted our position paper on HB 175 on February 9, 2023 po. Yes. Mr. Chair, Okay. Congressman gusto ko Marcoleta. lamang po sabihin sa legal officer ng SSS na ang Congress po ang merong power para po mag-amend, mag-revise po ng batas. Lahat po ng pinag-uusapan nating RA ngayon, may karapatan po ang House of Representatives mag-introduce po ng amendments. Kaya kahit na po sa RA 82-82 o sa iba pang mga RA, pwede po nating sabihin na kaya po nating baguhin yon sapagkat that is the prerogative of Congress. Kapag naisingit po natin yung exceptions na sinasabi natin gusto nating idagdag sa exception ng mga batas na umiiral, mangyayari po yon at sa ganon ay hindi na may kakatwiran po ng SSS na ang batas ay hindi naman isinali. Pinipilit nga po nating isali, attorney. Atin munang tatapusin dito ang inyong panunod. Ano ang masasabi nyo sa nagaganap na diskusyong ito sa pagitan ng House of Representatives at ng SSS kung saan hindi umubra ang legal officer ng SSS matapos bitawan ng mga salita ng Congress na nasa kanila ang kapangyarihan at karapatan upang baguhin at dagdagan ang exemption sa umiiral na batas ng SSS at mangyayari ito at hindi makakapagdahilan ang SSS. Ikomento sa baba ang inyong reaksyon. At kung nagustuhan